pera, makatulong tayo sa kanila. Pambili nila ng gamot kahit meron na tayong pamilya. Di naman obligasyon, kaya lang andun pa rin talaga yung puso natin na hindi natin matiis yung ating mga mahal sa buhay. Nahilig ako sa pangat, mga boss. Pag nagluto ako ng adobo, pangalawang init, pangatlong init, minsan pang-apat na init pa yan. Nilalagay ko yan sa rep. Matututo ka talaga magtipid pag nasa ibang bansa ka at hindi kalakihan yung sahod mo. Kamusta po kayo? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw ng Sabado dito sa amin sa Canada. At mag-aalas 12 po ng tanghali. Papasok ako sa aking part-time ang 7-Eleven. Mag-i-start ako ng 12 at lalabas ako ng 7, mga boss. Pina-start ko na yung sasakyan kasi medyo malamig eh. Tapos nag-snow pa ulit. Inaan natin ng konti para madinig yun ng maayos yung pangit kong boses. Kagabi, kausap ko yung mga magulang ko. At meron na rin sila mga maintenance na iniinom. Nakapagpadala na ako sa kanila ng pera para pambili nila ng maintenance. At dagdag na rin panggastos kasi hindi na sila makapagtrabaho eh. Alam ko naman na lahat tayo mga Pilipino, na kahit meron na tayong sariling pamilya, nandun pa rin yung pagtulong natin sa ating mga mahal sa buhay. Lalo na kung malakas pa yung ating mga magulang, na kahit sa kaunting pera, makatulong tayo sa kanila. Pambili nila ng gamot kahit meron na tayong pamilya. Di naman obligasyon, kaya lang andun pa rin talaga yung puso natin na hindi natin matiis yung ating mga mahal sa buhay. Lalo na kapag sila ay may edad na. Naalala ko tuloy nung ako ay nasa Middle East pa. Ang liit lang ng sahod ko noon. 10,000 nung una. Tapos yung pangalawang alis ko, 12,000. Diba ang baba? Kikitain mo pa sa Pilipinas. Yun ang totoo, diba? Alam niyo bang malaki pa nga yung sahod sa akin ng misis ko? Nung nasa Middle East ako at nasa Pilipinas siya nagtatrabaho. Pero dahil hirap ako na makapag-apply ng trabaho sa Pilipinas, dahil alam niyo na kapag high school graduate ka, pakihirap makapag-hirap ng trabaho. Kahit di naman yung college na, pero mas priority nila yung nakapag-college. Kaya sabi ko na susubok ulit ako mag-abroad. Kasi pangalawang abroad ko na yon, nung alam niyo naman yung story ako nung unang abroad ko, di ba? At ayun, na dahil maliit ang sahod ko sa Middle East, kung magkano yung natitira ko ng pera, pinagkakasya ko na lang yun para sa isang buwan. Ayun. Tuwing katapusan, kasi binibigay sa amin yung sahod, nakasobre yan. Walang tax yan, mga boss. Habang nagtatrabaho kami, pinapatawag kami isa-isa. Tapos bibigay na sa amin yung sobra, ipipirma lang kami. O, di ba? Parang nasa construction lang, no? Pagbukas mo ng sobre, pera na yon, mga boss. Walang bawas yun.
walang tax sa Middle East. Dito na ako sa parking mga boss, 7-Eleven. Magalaw kasi yung camera ko. Yung aking tripod ay medyo may kalumaan na. Ayun mga boss. Tapos tuwing sahudan, pupunta na ako ng ano yan, ng mall. Tapos pipila na kami sa padalahan ng pera ang Western Union. Pag nakapagpadala na ako, ang gaan na ng pakiramdam ko, syempre, 'di ba? Alam mo yung wala ka nang aalalahanin, na safe na yung family mo, na sigurado na meron na silang panggastos pang isang buwan. Yun yung lagi yung ginagawa every month. Tapos dahil nasa mall na rin kami at medyo may kalayuan sa amin kung saan ako nagtatrabaho. Tapos tuwing katapusan nagkakaroon sila ng sale doon sa mall. So namimili na ako ng pagkain ko pang isang buwan. Kung magkano man yung matitira sa akin sa pagpapadala ko ng pera sa Pilipinas. Minsan natitira na ako ng 100 dirhams. Minsan mahigit, ganyan. Kapag mataas yung palitan, ayun, medyo malaki yung natitira sa akin. Bibili na ako ng maraming manok, yung mga naka-sale. Lagi ako nag-aabang ng sale pati yung suka, toyo, ganyan. Bigas, syempre. Dati malakas pa ako kumain nun kanin. Yung ulam ko, mahilig ako sa pangat, mga boss. Alam mo na ibig sabihin. Pag nagluto ako ng adobo, pangalawang init, pangatlong init, minsan pang-apat na init pa yan. Nilalagay ko yan sa rep. Hindi naman sa sobrang tipid, kaya lang, di naman ako maselan sa ulam kahit paulit-ulit. Kasi sa umaga, tinapay. Sa tanghali, yun. Tapos sa gabi, minsan noodles, kanyan. Tapos kinabukasan ng tanghali ulit, adobo ulit yung ulam ko. Nilalagay ko sa rep. So, mahilig ako ganun. Na lalagi kong nilalagay sa rep yung ulam ko na natitira. Dinadamihan ko na. Pan-2 araw, pan-3. Ayan. Pati yung kanin ko. Para hindi mapanis, nilalagay ko sa rep yan. At matututo ka talaga magtipid. Pag nasa ibang bansa ka at hindi kalakihan yung sahod mo. So natuto talaga ako magtipid. Buti na lang wala akong bisyo, hindi ako naninigarilyo. At bawal lang alak sa Middle East. So medyo tipid. Tapos walang baboy. Meron doon mga muton, ganyan. Nakakain ako nun doon. Biryani, yan. Shawarma, yan. Masarap yan doon. Ganun yung experience ko sa Middle East nung mababa yung sahod ko. Isa lang ang day off nun Tapos walang overtime, nakapix na yung sahod mo. Kaya dumating ako dito. Talagang nanibago talaga ako sa sahod at sa day off. Pero mahal din pala yung mga bilihin dito. Mataas yung cost of living dito. Kasi doon libre yung bahay ko. Libre lahat. Ang babayaran mo lang talaga is yung pagkain mo. Yun ang bibilin mo talaga. Kasi hindi ka naman mahilig magagala doon kasi wala ka naman pera. Diba? So nakakagala lang ako doon kapag magpapadala ng pera. Pagpapunta, magta-taxi kami syempre. 5 kami, ganyan. Para tipid. 4, 3, minsan ganyan. Sabay-sabay kami magpapadala. Tapos pagkatapos nun, mili na kami ng pagkain. Tapos pag may konting pera, magkayayaan kumain. Bawa sa KFC, ganyan. Shawarma. Tapos pag pauwi namin, maglalakad na lang kami. O diba? Tipid talaga.
Kung saan makatipid, doon tayo. Ganun tayo mga Pinoy. Pero kapag maayos naman ang kita, why not? Kumain ng malimit sa labas at bumili ng kaunti para sa sarili, di ba? Pero sa sitwasyon ko noon, medyo mababa talaga. So kailangan nating sabi ika nga nila maghigpit ng sinturon, di ba? At darating din naman yung time na magiging okay yung sahod mo. Hindi lang ako nagtagal doon sa Qatar. Balak ko kung i-renew ng aming boss, pero dahil nandito na si Mrs. sa Canada, so nakapag-decide kami ni Mrs. na umuwi na ako ng Pinas at pumunta na dito. So ganun yung nangyari sa akin. Karoon ako ng bad experience sa Dubai, pero di tayo sumuko, diretso lang. Kung ano yung gusto natin marating, kung ano yung pangarap natin para sa ating pamilya. Tuloy-tuloy mo lang yan at manalig ka sa Diyos. Lagi kang mag-pray, magpasalamat ka sa lahat ng biyayang natatanggap mo. Para mga boss, trabaho na ulit tayo. Maaga pa, pero tambay muna tayo dun sa solarium. Tara. Iwanan ko na tong aking tripod. Ayan. Ito na lang camera. Gamit ko yung sasakyan ni Mrs. Yung mga school bus dito. Yan. Dito muna ako sa solarium. Gusto mo ditong kumain, pero dito ang dalawang table. Yan. Ayan, no? Pasok na ako mga boss. Mamaya na ulit. Kamusta po kayo? Pauwi na naman ako. Nakatapos na naman ako ng 7 hours mga boss. Kasi alas 12 ako pumasok, tapos hanggang alas 7 lang ako. At akala ko abutin pa ako ng 8 o'clock, pero dumating na yung kapalitan ko, kaya sabi ko uwi na ako. At ayun, pagod, gutom. Okay, bukas ulit mga boss, uwi na tayo. Hindi ako nagreklamo. Mamaya mag-comment na naman sa akin dyan eh. Pagod, syempre, kayo naman. Alam niyo naman yung update, di ba? Meron ng bagong Prime Minister ang Canada na pumalit kay Trudeau. So, we'll see. Tingnan natin kung ano yung mga gagawin niyang programa, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nandito. At sana priority niya yung mga kababayan natin na nandito na sa loob ng Canada. Bago sila magpapasok ng mga turista o ng mga foreign worker, unahin niya muna na ma-PR yung mga nandito, di ba? Bigyan niya ng status. Pananaw ko lang yun para sa akin mas the best yun na yung mga nandito. Magalaw talaga yung camera ko, nanginginig, pambihira.
Ito na ako sa bahay mga boss. Ay, thank you Lord. At nakatapos na naman ako ng isang araw. Maraming salamat talaga. Mga boss, maraming salamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin sa buong araw na to. Kahit sa ilang minuto ay nagkasama-sama tayo. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa J Pinoy TV. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, nawa po ay mag-subscribe na po kayo para makasama ko rin kayo dito at masaksihan ninyo kung paano ang buhay ng mga Pilipino dito sa Canada. Ganun din yung mga iba nating nakakasama dito sa ating mga vlog. Baka isang araw, ikaw naman ang nandito sa Canada at makasama na rin kita sa aking vlog. At dito ka mapunta sa aming town, ang Chetwynd, British Columbia. Maraming salamat po ulit sa inyo at mag-ingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.